Isang kontrobersyal na pahayag ang muling umani ng atensyon matapos sabihin ng isang kilalang ekonomista at geopolitical analyst na si Jeffrey Sachs. When countries host the U.S. military, they're only semi-sovereign. They actually almost always reflect American foreign policy interests. Just look at what's happened to the Gulf countries. Sa Filipino, ang ibig sabihin nito, kapag may base militar ng Estados Unidos sa isang bansa, hindi umano ganap ang kalayaan ng bansang iyon. Dahil madalas nitong isaalang-alang o sundin ang mga interes at polisiya ng Amerika sa larangan ng foreign policy. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng semi-sovereign? Ang sovereignty o soberanya ay ang kapangyarihan ng isang bansa na gumawa ng sariling desisyon nang walang kontrol mula sa ibang bansa. Ayon kay Sachs, kapag may presensyang militar ang isang makapangyarihang bansa sa loob ng teritoryo ng iba, maaaring maimpluwensyahan nito ang direksyon ng pambansang polisiya, lalo na sa usaping pangseguridad at ugnayang panglabas. Bilang halimbawa, binanggit niya ang ilang bansa sa Gulf region na matagal nang may presensya ng militar ng Estados Unidos. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa pananaw na ito. Ayon naman sa mga taga-suporta ng military alliances, ang pagkakaroon ng kasunduan sa depensa ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng soberanya. Para sa kanila, nananatiling malaya ang isang bansa na gumawa ng sariling desisyon habang nakikinabang sa seguridad, pagsasanay, militar at strategic partnerships. Sa kaso ng Pilipinas, matagal nang umiiral ang mga kasunduang militar sa pagitan ng Maynila at Washington, kabilang ang Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Para sa ilan, mahalaga ang mga ito bilang proteksyon laban sa mga panlabas na banta. Para naman sa iba, dapat suriing mabuti kung hanggang saan ang impluwensya ng mga dayuhang kapangyarihan sa mga pambansang desisyon. Sa huli, nananatiling bukas ang debate. Pinapalakas ba ng mga military alliance ang seguridad ng isang bansa o unti-unti nitong nililimitahan ang ganap na kalayaan sa paggawa ng sariling polisiya? Kayo, ano ang inyong pananaw? Tuta nga ba ng Amerika ang Pilipinas kaya tinawag itong semi-sovereign? Payag kayo nito?